What? Oh my goodness, Sylvia. Huwag mo sabihin na nagkakagusto ka na sa lalaking yun. Bulyaw ni Ira sa kanyang kaibigan. Nakayuko lang si Sylvia habang sinisermo na ng kaibigan niya. Pero anong magagawa ko kung nagagusto ko sa kanya? Alam ko, magkaiba kami ng mundong ginagalawan. Pero libre naman ang mangarap, hindi ba? Malay mo, magkagusto rin siya sa akin. Sagot niya sa kaibigan. Kung sa panaginip siguro mangyayari yan. Sa totoong buhay, himala na lang ang makakapagsabi na totoo yan. Saka haler, as if naman na pwede kang lumapit dyan sa lalaking yan, ano? Ay, ewan ko sa'yo kung kaibigan nga ba talaga kita. Tara na nga, umuwi na nga tayo. Yaya ni Sylvia sa kaibigan niya. Nasa malayong probinsya sila nakatira. At dahil hindi nakapagtapos sa pag-aaral, ay wala siyang ibang mapapasukan ng trabaho kung hindi ang maghanap ng racket sa palengke. Minsan may kita sila ng kaibigan niya, minsan din ay wala. Kaya minsan ay naiisipan niyang magtrabaho na lang sa Maynila para kahit katulong man lang ay may malaki-laki siyang kita para may maibigay sa nanay niya. Ano kaya kung magtrabaho na lang tayo sa Maynila, Day? Sigurado naman ako marami naghahanap doon ng magtatrabaho kahit katulong lang, hindi ba? Suggestion ni Ira kay Sylvia. Ang tanong, kung ano bang ipapamasahin natin paluwas sa Maynila? Kulang pa nga sa pagkain namin tong kita ko ngayon. Reklamo ni Sylvia. Bakit ikaw lang ba? Pati rin naman ako eh. Kaya nga minsan, nakakapagod ng tumira sa probinsya. Kaya naisipan kong magtrabaho na lang sa Maynila para makakita naman tayo ng bagong mukha doon. Hindi yung pabalik-balik na lang ang mukha na nakikita natin dito sa atin. Buti sana kung maraming gwapo at maganda rito eh. Ewan ko na lang. Natatawang sabi ni Ira. Nakitawa na rin si Sylvia sa kaibigan niya. Loka ka talaga. Natatawang sabi ni Sylvia. Hanggang sa nakarating na sila sa kanila. Panay pa rin ang tawa ni Sylvia. O paano, dito na lang ako. Bukas na lang ulit. Okay, bye BFF. Bye. Kumaway lang si Sylvia kay Ira bago siya tumuloy sa bahay nila. Magandang hapon po, Nay. Mano po? Kawan ka ng Diyos, anak. May merienda sa mesa. Pumunta ka na dun sa kusina. Opo, eto po palang kita ko ngayon, Nay. Ikaw na pong bahalang mag-budget dyan, ha? Salamat rito, anak. Pati katuloy ay nadadamay sa kahirapan natin. Dapat sana'y nasa paaralan ka ngayon. Nay, wag mo nang ituloy. Hindi po ako nagsisisi na hindi ako nakapagtapos. Lalong hindi ko po pinagsisisihan na kayong naging magulang ko. Mahal ko po kayo, Nay. Kaya wag ka nang masyadong mag-isip, okay? O sige po, pupunta muna po ako sa kusina. Napabuntong hininga na lang si Aling Maria. Palaging yun ang sasabihin ni Sylvia sa tuwing magkakausap sila. Nahihiya na siya sa anak. Dapat siyang gumagawa nun pero ito pang gumagawa para sa kanila. Naawa man siya sa anak pero wala siyang magawa para dito. Ate pabigay ni Kuya Eric para sa'yo daw yan. Nakangiting sabi ni Edwin sa ate niya. Uy, may manliligaw na siya. Natawa nitong sabi. Tumahimik ka nga riyan, Edwin. Anong may nanliligaw? As if naman na papayag akong ligawan niya. Hello? For your information, hindi katulad niyang papayagan kong manligaw sa akin. Kung hindi yung gwapo at macho, higit sa lahat may pera. Anong makukuha ko riyan kay Eric? Baka bugbog siguro. Oo, kasi adik nga yan. Tapos irereto mo sa akin. Ay nako, ikaw talagang bata ka. O sa'yo na yan. Para pag may gayuma yan, ikaw lang magagayuma niya. Mahabang sabi ni Sylvia. Tumawa naman ng malakas si Edwin dahil sa sinabi ng ate Sylvia niya. Si ate talaga. Konti lang ang sinabi ko, ang haba na ng sagot mo. Pag totoong makapag-asawa ka ng mayaman, patapusin mo ko sa pag-aaral ha. Gusto ko talagang mag-pilot. Nakangiting sabi ni Edwin. Oo naman, ikaw pa ba? Huwag ka mag-alala. Magsusumikap si ate para makapag-aral ka. Basta huwag ka magbubulak-bula. Kailangan nating makatulong kay nanay at tatay. Seryosong sabi ni Sylvia. Oo naman ate, tatandaan ko lahat ng mga bilin mo sa akin.
Maraming salamat, Edwin. Kahit hindi nakapagtapos si ate, gagawa ko ng paraan para ikaw ang makatapos sa ating dalawa. Nakangiting sabi ni Sylvia, sabay yakap sa kanyang kapatid. Oh, alika na. Pagsaluhan natin tong banana cue na niluto ni nanay. Sa likod ng pinto ay hindi mapigilan ni Aling Maria na tumulo ang luha dahil sa pag-uusap ng dalawang anak niya. Sobrang naaawa siya sa dalawa, pero hanggang awa na lang siya dahil wala rin naman siyang magagawa dahil may sakit siya at tanging asawa niya lang at si Sylvia ang bumubuhay sa kanila. Sa kabilang banda naman sa bahay ng mga Agiro. What do you need? Malamig na tanong ni Randolph sa matandang kausap. I'm here to tell you na kailangan mo na magpakasal kung gusto mong manatili pa sa posisyon mo ngayon. Diretsahang sabi ng matanda sa apo niya. Napasandal sa kinauupuan niyang sofa si Randolph matapos marinig ang sinabi ng lolo niya. What if ayoko magpakasal? Malamig pa rin nasabi ni Randolph. I'll give your position to your cousin. Diretsyong sagot ng matanda. And do you think madadala mo ko dyan sa mga sinasabi mo? I know you, old man. I know na importante sa iyong kumpanya mo at alam kong hindi mo ito bastang ipagkakatiwala na lang sa kung sino. Hindi kung sino lang ang pinsan mo, Randolph. Pinsan mo siyang buo, kaya hindi siya ibang tao. Really, huh? Then, go ahead. Ibigay mo sa kanya ang matagal mo nang iniingat-ingatang kumpanya. Alam nating pareho kung anong background ni Mondrick pagdating sa pagpapatakbo ng kumpanya. At alam kong hindi mo rin yun nagustuhan. Kaya kung gusto mo kong ipitin, maghanap ka ng ibang paraan. Tumayo na si Randolph habang ang lolo naman niya ay napabuntong hininga na lang. Hindi alam ni Don Faustino kung papaanong kokontrolin ng apo niya. Hindi rin niya ito masumbatan sa ipinapakita nitong ugali dahil siya mismo ang nagturo sa apo kung papaanong maging matigas. Sana darating pa ang araw na bago ako mawala sa mundong to ay makita ko na merong babaeng kaya kang paibigin at paamuhin. Mahinang bigkas ng matanda bago ito tumayo at umalis na. Nakatanaw lang si Randolph sa papalayong sasakyan ng matanda. Talagang hindi siya nito titigilan hanggang sa makuha nito ang kanyang gusto. Maraming babae ang naghahabol kay Randolph. Hindi lang kasi siya mayaman, ubod din siya ng gwapo na siyang kinahuhumalingan ng halos lahat ng babae na lumalapit sa kanya. Arogante at masungit na CEO si Randolph, kaya lahat ng empleyado niya ay tiklop sa kanya. Ganun siya kinatatakutan ng mga empleyado niya. Nagdaan pa ang mga araw. Habang busy sa trabaho niya si Randolph. Sir, ito na po lahat ang pinapagawa niyo. Nilapag ng sekretary ni Randolph ang dala nitong mga reports. Sa kanya ito tiningnan. Kompleto ba ito lahat? Yes po, sir. Okay, makakalabas ka na. Kaagad nang tumalikod ang sekretary ni Randolph. Pagkalabas nito ay sa kanya sinuri ang lahat ng reports na ipinakuha niya sa kanyang sekretarya. Ano? Bakit pumayag na ba si Aling Maria? Tanong ni Ira kay Sylvia. Hindi ko pa nasabi pero alam ko naman napapayag si nanay para may malaki naman akong maibigay sa kanya. Di isama mo na ako dyan. Alam mo mabuti pa maaga tayong aalis. May pinsan si mama sa Maynila na doon na nakatira. Doon na lang muna tayo habang naghahanap tayo ng mapapasukan. Suggestion ni Ira sa kaibigan niya. Talaga? Mabait ba ang kapatid ng nanay mo? Baka naman pagdating natin doon, palalayasin kagad tayo. Nag-aalangan na sabi ni Sylvia. Ano ka ba naman? Mabait yung tiya kong yun. Mana kay mama ugali nun. Ano, payag ka na? Para makapagpaalam na ako kay mama. O sige, magpapaalam na rin ako kay nanay. Nakangiti nang sabi ni Sylvia. Hindi naman tumutol si Aling Maria sa gusto ni Sylvia. Basta ba'y mag-iingat lang ito pag nasa Maynila na siya. Kaagad na lumuwas ang Maynilang magkaibigan para maghanap ng trabaho. At buti na lang ay mabait ang tiyahin ni Ira. Kaya nakahinga ng maluwag si Sylvia. Ano bang trabaho ang gusto niyong pasukan? Tanong ni Aling Bebe sa pamangkin niya at kay Sylvia. Kahit ano po, Aling Bebe,
Basta yung marangal lang po na trabaho. Kahit tagahugas ho o katulong, okay lang naman po sa amin. Ani Sylvia nang sumagot. Nako, tamang-tama at kailangan ni Don Faustino ng katulong ngayon. Pwede kayong dalawa doon dahil dalawang kailangan niya. Don Faustino? Sino po yun, Chang? Tanong ni Ira sa tiyahin niya. Siya yung dati kong amo noon. Nagkita kasi kami kanina at sinabi niya naghahanap siya ng dalawang babaeng katulong dahil umuwi daw sa kanila yung katulong niya. Mabait po ba yung doon na yun, Aling Bebe? Baka katulad po ng iba minamanyak nilang katulong nila. Meron pong ganun, hindi ba? Walang alinlangan na sabi ni Sylvia. Naku, huwag kayong mag-alala mga iha. Mabait si Don Faustino. Kaya nga ako nagtagal dun sa kanila. Umalis lang ako doon nung pinahinto na ako ng pinsan nitong si Ira dahil nakapasok na siya ng magandang trabaho na may malaking sahod. Kaya ito, dito na lang ako sa bahay ngayon. O ano, papayag na ba kayo para madala ko kayo bukas doon? O sige po, Aling Bebe, ready naman po kami palagi. Mabuti na rin po yan at magkasama lang kami ni Ira. Huwag kayong mag-alala. Malaki kong magbigay ng sahod si Don Faustino. Kaya talagang jackpot na sa kanya kayo makakapasok bilang katulong. Parehong tumangong magkaibigan at nagpasalamat kay Aling Bebe. Kinabukasan, matapos kumain ay kaagad nang nagbihis ang magkaibigan. Tapos na silang magligpit ng gamit nila, kaya't nagbihis na lang sila. Sakay sa isang taxi ay binaybay nilang daan kung saan sila magtatrabaho. Tahimik lang si Sylvia habang panay naman ang tanong ni Ira sa kanyang tiyahin. Napahinto sa pagsasalita si Ira nang huminto ang taxi sa tapat ng isang malaking gate. Nandito na tayo. O sige na, baba na kayo. Nagsibaba ang dalawa sa taxi dala ang gamit nila. Si Aling Bebe naman ang nag-doorbell at hinihintay na lang nila na may magbukas noon. Chang, ang yaman naman pala ng amo mo dati ano? Dahil gate pa lang, sobrang laki na. Manghang sabi ni Ira. Sobrang yaman, Ira. Dahil may-ari sila ng isang malaking kumpanya. Hindi lang dito sa Pilipinas yun, kung hindi sa buong Asya. Ah, kaya naman pala eh. Tangong sabi ni Ira nang bumukas ang gate at pumasok na kaagad si Aling Bebe. Nakasunod naman si Ira at Sylvia sa kasama nilang matanda. Halos malula naman si Sylvia sa ganda ng bahay na pinasukan nila. Mula sa mamahaling mga vase, sa mga mamahaling mga paintings na nakasabit, at sa mga sari-saring mga mamahaling gamit sa loob ay nakakalulang tignan. Grabe, sobrang ganda. Manghang sabi ni Ira habang tahimik lamang si Sylvia na nakatingin sa mga nasa paligid niya. Pagdating nila sa sala, ay nakaupo habang nakadekwatro ang isang lalaking sa tingin ni Sylvia ay nasa 70s na. Magandang umaga ho, Don Faustino. Bati agad ni Aling Bebe sa matanda nang makalapit siya rito. Magandang umaga rin sa iyo, Bebe. Maupo kayo. Turo niya sa upuan na nasa harap niya. So, sila na ba ang sinasabi mo na papasok bilang katulong? Opo, Don. Etong isa po yung pamangkin kong si Ira. Siya naman po ay ang kaibigan niyang si Sylvia. Magkasama po sila galing probinsya. Paliwanag ni Aling Bebe. Ilang taon na kayo mga iha? Tanong ng Don sa dalawa. 20 na po kami, Don. Si Sylvia nang sumagot. Ang babata niyo pa pala. May boyfriend na ba kayo? Tanong niya ulit sa dalawa. Nako, Don, wala pa po kaming planong mag-boyfriend. Kailangan pa po kasi naming tumulong sa mga magulang namin para makapag-aral ang mga kapatid namin na naiwan sa probinsya. Kaagad na sagot ni Ira. Mabuti naman kung ganon. Ihatid mo muna sila sa magiging kwarto nila, Bebe. Tapos bumalik ka dito at may bibigay ako sa'yo. Sige po, Don. Halina kayong dalawa at ihatid ko kayo sa mga kwarto nyo. Kaagad na nagpaalam ang dalawa sa Don bago sumunod namang ito kay Aling Bebe. Ano, okay lang ba kayo na magkahiwalay kayo ng kwartong dalawa? Tanong ni Bebe sa dalawang dalaga. Okay lang po kami, Chang. Salamat pala, Chang ha. Parang mabait naman po si Don Faustino. Hindi lang basta mabait yan. Sobrang bait niya. Kaya magpapakabait kayo rito, Opo.
Sabay na sagot ng dalawa na iniwan na ni Aling Bebe at bumalik kung saan ang Don naghihintay sa kanya. Sigurado ka bang mabait yung kasama ng pamangkin mo, Bebe? Seryosong tanong ng Don kay Aling Bebe. Nakasisiguro po ako Don, palaban din ng batang yan at tanging siya na lang inaasahan ng ina niya para makapag-aral ang kapatid niya. Wala rin kasing trabaho ang tatay niya, kung hindi sa construction lang, kaya makakasiguro po kayong kaya niyang gawin ang ipag-uutos niyo sa kanya. Mahina at seryoso ring sabi ng ginang. Maraming salamat Bebe, na kahit wala ka na rito sa bahay, tumutulong ka pa rin sa akin. Hindi ho matatawaran ang kabutihan mo sa akin at sa pamilya ko Don Faustino, kaya sa abot po ng aking makakaya ay tutulungan ko po kayo kapag kailangan nyo ng tulong. Maraming salamat Bebe. Ibinigay ni Don Faustino ang pasasalamat niya kay Aling Bebe na kaagad namang tinanggap ng ginang dahil alam niyang hindi niya pwedeng hindi yun tanggapin. Alam niya ang ugali ng Don kaya kinuha na niya ito. Ihanda mo na ang celebration para sa kaarawan ng aking apo sa susunod na linggo. Utos ng Don sa kanyang pinagkakatiwalaang tao. Ako na pong bahala Don Faustino. Sabihin niyo na lang po kung meron pa po kayong gustong idagdag. Sabi ng assistant niya. Wala na. Sige po, maiwan ko na po muna kayo. Nakatayo sa may terrace si Don Faustino habang nakatingin kay Sylvia na naglilinis sa may swimming pool. Simple lang manamit ang dalaga pero lumalabas talaga ang taglay nitong ganda. Unang kita pa lamang niya sa dalagay nagustuhan niya kagad ito para sa kanyang apo. Sakto rin sa height si Sylvia, kaya kung mabibihisan nito ng mamahaling mga damit ay magmumukha itong mayaman. Si Sylvia ang nakita niyang pupwede niyang gamitin para mapaibig ang apo niya. At pag nangyari yon, ay ipapakasal niya kagad ang dalawa. Pero bago yun ay gusto rin niyang mapaibig ni Randolph ang dalaga. Hindi siya pumipili ng babae para sa apo niya. Ang gusto lamang niya ay malagay na sa tahimik ang apo. Bago man lamang siya mawala sa mundo, yun lamang naman ang gusto niya. Hoy Day, pinapatawag ka ni Don Faustino. Pumunta ka raw sa library niya. Doon daw siya maghihintay sa'yo. Tawag ni Ira kay Sylvia. Bakit daw, Day? Ay ewan ko, hindi ko nga rin alam eh. Basta puntahan mo na lang. Baka importante ang sasabihin niya sa'yo. Itinabi na muna ni Sylvia ang paglilinis sa pool. Saka siya pumasok sa mansyon. Ilang araw na sila sa mansyon ng mga agiro at hindi naging madali para sa kanila ang araw na nagdaan. Yung kanilang mga kasama kasi ay palagi na lang silang pinag-iinitan at hindi nila alam kung ano bang dahilan. Pagdating sa library ay kumatok muna siya bago pumasok. Magandang araw po Don. Pinapatawag mo raw po ako? Magalang na tanong niya sa matanda. Maupo ka iha dahil may pag-uusapan tayo. Kaagad na umupo sa kaharap na upuan si Sylvia. Saka siya nagtanong ulit. Ano po ba yung pag-uusapan natin Don? Magalang niyang tanong sa matanda. Nalaman kong ikaw na nagpapaaral sa kapatid mo at tumutulong ka na rin sa magulang mo at humanga ako sa'yo. Bihira na lang ang anak ngayon na mas uunahin ang magulang at kapatid niya kesa sa luho niya kaya may offer ako sa iyong trabaho at sana'y pumayag ka. Malaki ang ibabayad ko sa iyo at dagdag ko pa yan kapag nagawa mo ang pinapagawa ko. Seryosong sabi ng matanda. Lihim na kinakabahan si Sylvia kung ano bang ipapagawa nito sa kanya. Pero hindi niya pinapahalata. Ano po bang ibig niyong sabihin Don? Ano po bang ipapagawa niyo sa akin? Kinakabahang tanong ni Sylvia sa matanda. Gusto kong paibigin mo sa iyong apo ko. Diretsyong sagot ng matanda kay Sylvia. Namilog naman ang mata ni Sylvia na nakatingin sa matanda habang hindi ito makapaniwala sa naririnig. Po? Don, ang hirap naman po niyang pinapagawa mo. Hindi makapaniwalang sabi ni Sylvia sa Don. I know, but alam kong magagawa mong nais ko. Bibigyan kita ng 1 milyon kapalit lamang ng pagpayag mo. Desididong sabi ng matanda kay Sylvia. Mas lalo pang namilog ang mata ni Sylvia dahil sa narinig. Don, mahirap po talagang pinapagawa mo. Hindi ko po matatanggap ang alok mo, pasensya na po. Magalang na sabi ng dalaga. Okay,
Bibigyan kita ng panahon para makapag-isip-isip. Pag-isipan mong aloko sa'yo. Malaking tulong na sa magulang mo matatanggap mo mula sa akin kapag pumayag ka. Salamat po doon. Pag-iisipan ko po muna ang inaalok nyo. Sige po, maiwan ko na po muna kayo. Tumalikod na si Sylvia para umalis. Bago pa man niya binuksan ang pinto ay nagsalita ulit ang matanda. Wala sanang makaaalam sa gusto kong ipagawa sa iyo, iha. Mahinahon na sabi ng Don. Makakaasa po kayo, Don. Tuluyan ang lumabas ng library si Sylvia. Dumiretso na siya sa kwarto niya at kaagad na ibinagsak niya ang katawan sa hindi gaanong malambot na kama. Ano bang meron dun sa apo ng Don? Bakit niya gustong paibigan ko ito Magugustuhan ba ako nun? Sino ba naman ako para magustuhan ng apo ng Don? Sabi ni Sylvia sa sarili niya. Pambihira. 1,000,000 ang kapalit. Malaking pera na yun Kahit ilang taon pa akong magtrabaho dito, hindi ako makakakuha ng ganun kalaking halaga. Pero ang hirap naman kasi ng kondisyon na yun. Ay, nakakasakit naman ang ulo. Mahinang ani ni Sylvia sa sarili niya. Oh, ba't ganyan ang mukha mo? Para kang ano dyan? Kaagad na tanong ni Ira nang makabalik sa labas si Sylvia. Wala. Simpleng sagot ni Sylvia. Anong wala? Tignan mo nga yung itsura mo. May nangyari ba? Anong sinabi ng Don sa'yo? May kasalanan ka ba sa kanya kaya ka pinatawag? Sunod-sunod na tanong ni Ira. Hinay-hinay naman, Day. Isa-isahin mo lang ang tanong mo. Dami mong tanong Walang sinabi. May tinanong lang siya sa akin. Yun lang. Pero may itatanong ako sa'yo, Day. Ano naman yun? Kaagad na sagot ni Ira. Maganda ba ako? Tanong na nagpahagalpak ng tawa kay Ira. Ano? Bakit may nagsabi na ba sa'yo na maganda ka? Sino? Kailan pa? Excited na tanong ni Ira. Tumigil ka nga riyan. Tinatanong lang kita. Hindi ko sinabing may nagsabi sa akin. Agad naman na napaismid si Ira sa sagot ng kaibigan. Ay, kala ko naman may nagsabi na sa'yo. Pero sa tanong mo kung maganda ka ba? Oo naman, maganda ka. Siyempre, lalo na kapag nakaayos ka. Nagmana ka kasi sa nanay mo. Maganda. Nakangiting sabi ni Ira. Napabuntong hininga na lang si Sylvia. Totoong nagmana siya sa kanyang ina. Kaya naman siya maganda. Gusto niya lang talagang marinig sa iba ang kanina pa niyang tinatanong sa sarili niya. Lumipas pa ang mga araw at naging linggo. Dumating na ang araw ng kaarawan ni Don Faustino. Walang trabaho ang lahat ng katulong ng Don dahil cater naman ang nag-manage sa lahat ng pagkain. Kaya pinayagan niya mga katulong niya na maki-enjoy sa party at kasama na ron si Sylvia at Ira. Wow, Day! Ang bongga! Ang ganda ng suot mo. Simple pero halatang mamahalin. Puri ni Ira sa suot ni Sylvia. Ikaw talaga, galing ukay-ukay to, ano ka ba? Sabay iwas tingin ni Sylvia kay Ira. Hindi man kumbinsido ang kaibigan, ay binaliwala na lamang niya yon. Ano? Hindi ka ba pupunta sa birthday ng lolo mo? Tanong ni Darwin kay Randolph habang nasa sala sila. Dumalaw kasi si Darwin sa kaibigan niya. Ano naman ang gagawin ko dun? Alam kong pupunta din dun ang pinsan ko. Oh, wag mong sabihin na papatalo ka na sa pinsan mo. Baka totohanin ng lolo mong sinasabi niya. Kilala mo naman yun. Alam kong hindi niya bastang ipagkakatiwala sa ibang kumpanya na pinaghirapan niya. Kaya kampante ako na hindi niya ibibigay kay Mondrick ang posisyon ko sa kumpanya. Naggibit balikat na lang si Darwin dahil alam niyang walang makakapagpaalis sa kanya sa posisyon niya. Oh my gosh, Day! Ang daming gwapo! Mahinang tili ni Ira. Tumahimik ka nga baka marinig tayo nakakahiya. Saway ni Sylvia kay Ira. Kaagad naman na tumahimik si Ira pero kumakaway siya sa lalaking nakangiti sa kanya. Naiiling na nakatingin si Sylvia kay Ira. Inilibot niyang paningin sa loob ng venue. Sobrang ganda kasi ng decoration sa loob at talagang mapapahanga ka na lang sa nakikita mo. Nag-umpisa ng party pero hindi pa rin dumarating si Randolph sa naturang party. Habang nakipag-usap si Ira dun sa lalaking nakangiti sa kanya, si Sylvia naman ay naisipan na lang na lumabas muna. Hindi naman kasi siya sanay sa ganong klaseng party
at hindi rin niya alam kung bakit pa siya pumayag na magsuot ng damit na ibinigay ng Don sa kanya. Gayong hindi pa naman siya pumapayag. Habang naglalakad-lakad siya ay bigla na lang tumunog ang cellphone ni Sylvia. Kaagad naman niyang sinagot. "Nay, napatawag ho kayo?" Nagtatakang tanong niya sa ina. "Anak, pasensya na kung naistorbo kita ha. Si tatay mo kasi nasa ospital. Dinala namin kanina dahil nahulog dun sa ginagawa nilang building." "Po? Bakit po? Kamusta na po si tatay? Okay na po ba siya?" Tarantang sabi ni Sylvia. Anak, kailangan maoperahan kagad ang tatay mo. Pero kailangan ko ng malaking halaga para mapaoperahan siya. Ano ba naman to, anak? Umiiyak na sabi ng kanyang ina. "Magkano ho bang kailangan na pera, Nay?" 100,000 ang hinihingi ng doktor, anak. At pag hindi na operahan kagad ang tatay mo, ay maaari siyang mawala sa atin. Sagot ng kanyang ina. Napaiyak din si Sylvia sa kabilang linya. "Nay, ang laki naman pong halaga yan. Saan ho ba tayo kukuha ng pera para pang pa-opera kay tatay? Ano gagawin natin?" Umiiyak na sabi ni Sylvia. "Hindi ko rin alam, anak. Hindi ko alam kung saan tayo kukuha ng ganun kalaking pera. Kahit ibenta ko pang lupa natin sa probinsya namin, hindi ito aabot ang 100,000. Napasandal na lang si Sylvia sa pader. Matapos makausap ang kanyang ina, hindi siya mapakali lalo pat nasa kritikal ang buhay ng kanyang tatay. Habang sa loob ng party ay dumating si Randolph kasama ang kaibigan niyang si Darwin. "Apo, I'm glad to see you here. Akala ko hindi ka na darating. Hello Darwin, mabuti naman at sinamahan mo itong kaibigan mo rito." Nakangiting ani ng matanda. "Wala rin naman po akong trabaho ngayon, sir. Kaya sumama na lang ako sa kanya. Happy birthday nga po pala." Nakangiting bati ni Darwin sa matanda. "Thank you, iho. O sige na, maupo na kayo." Kaagad na umupo ang magkaibigan habang ang matanda ay inililibot niyang mata para hanapin si Sylvia. Pero hindi niya ito makita. "Hoy, saan ka galing?" Tanong kaagad ni Ira nang makabalik sa loob si Sylvia. "Day, kailangan ko ng malaking halaga. Nasa ospital si tatay eh. Kailangan siyang maoperahan kaagad." Umiiyak na sabi ni Sylvia sa kaibigan niya. "Ano? Bakit? Ano nangyari?" Kinakabahan ding tanong ni Ira. "Nahulog daw sa construction na pinagtatrabahuan niya." "Oh my goodness. Ano, kamusta na siya? Malalabang kalagayan niya?" "Oo, Day. Kailangan ko ng malaking halaga para sa operasyon niya." "Saan ka naman kukuha ng malaking halaga? Wala pa nga tayong isang buwan dito sa trabaho natin." Lalo pang napaiyak si Sylvia sa narinig mula sa kaibigan. Pero nang maalala ang alok ng Don ay biglang napaisip si Sylvia. "Sandali lang, Daya. Babalikan kita. May kakausapin lang ako." Mabilis na umalis si Sylvia sa party. Pero sa pagmamadali niya ay nasagi niya ang isang tao na hindi niya napansin sa pagmamadali niya. Kaya nabitawan nitong hawak niyang baso. "Sir, sorry po. Hindi ko po sinasadya. Pasensya na po kayo't nagmamadali lang po kasi ako eh. Pasensya na po ulit." Nakayokong humingi ng pasensya si Sylvia sa lalaki. Nang hindi nagsalita ang lalaki ay lihim na kinabahan si Sylvia. Nag-angat siya ng tingin para makita ang lalaki. Pero parang mali yata ang ginawa niyang yon dahil nakatingin din pala sa kanya ang lalaking nasagi niya. Mula sa kinaroroonan ng Don ay kita niya ang pagkakabangga ni Sylvia sa apo niya. Alam niyang hindi yun sinasadya ng dalaga. At ang nagustuhan niya ay ang reaksyon ng apo niya nang masilayan ang mukha ng dalaga. Nakatitig lang kasi si Randolph kay Sylvia habang nagsasalita ito. "Sir, pasensya na po talaga." "Hindi miss, okay lang. Sige na, umalis ka na. Alam naman namin na hindi mo yun sinasadya." Nakahinga ng maluwag si Sylvia nang magsalita ang kasama ng lalaking nabangga niya. "Salamat po, sir." Umalis na si Sylvia sa harap nila Darwin at Randolph. Pero ang mata ni Randolph ay nakasunod sa papalayong dalaga. "Who is she?" Saka palang nakapagsalita si Randolph. "Bakit hindi mo siya tinanong kanina? Ngayon ka pa magtatanong wala na yung tao." Nakangiting sabi ni Darwin. "Idiot."
Mahina nitong sabi na nagpatawa lang kay Darwin. Hey brat, parang interesado ka yata sa babaeng yun ah. Maganda siya, di ba? Aminin mo, nagagandahan ka rin sa kanya. Tukso ni Darwin sa kaibigan niya. May sinabi ba ako na maganda siya? Nagtanong lang ako. Ang tanga kasi, hindi tumitingin sa dinadaanan niya. Bumalik na sa inuupuan nila sila Darwin at Randolph. Habang ang matandang nakamasid sa kanila ay napangiti na rin. Matapos makapagbihis ay bumalik si Sylvia sa kinaroroonan ng party at tumulong doon sa mga kasama niyang nagsibihis na rin. Balak din kasi niyang kausapin ang Don para tanggapin ang alok nito. Wala siyang unang hinanap kung hindi ang Don. Buti na lang at umalis na ang kausap nito. Excuse me po Don, pwede po ba kitang makausap saglit? Magalang na tanong ni Sylvia sa Don. Oo naman iha, ano ba yon? Dinala ng Don si Sylvia sa mesa niya at doon ito kinausap. Tinatanggap ko na pong alok niyong trabaho sa akin. Mahinang ani ni Sylvia at nahihiya pa siya sa amo niya. Oh really? Ano naman ang dahilan at biglang nagbagong isip mo? Tanong din ng Don. Nasa ospital po kasi ang tatay at kailangan niyang maoperahan kaagad pero wala kaming pera na pampaopera sa kanya. Okay, sabihin mo lang sa akin kung saang ospital ang tatay mo at ako nang bahala sa kanya. Nakangiting ani ng Don. Hindi naman nagdalawang isip si Sylvia na sabihin kay Don Faustino kung nasaan ngayon ang ama niya. Sa tingin ko, kakilala ng lola mong babaeng nakabangga sa'yo kanina. Kasi tingnan mo, nakangiti pa ang Don habang kausap niya yung babae. Sayang at hindi natin nakuhang name niya. Si Randolph, nakatingin lang din sa lolo niya ay nagtataka kung bakit panay ang ngiti nito sa babae. Alam niyang walang ibig sabihin ng ngiti na yon, pero bakit parang naiinis siya? What the heck? Mura ni Randolph sa isip niya. Aminado siyang magandang babae at unang pagkakataon na pumuri siya ng babae. Wala naman kasi sa bokabularyo niya na tumingin sa mga babae, pero iba ang babaeng kaharap niya kanina. Parang inosente pa ito pagdating sa lalaki at yun ang aalamin niya. Nakita mo na siya iha, dahil siya yung lalaking nakabanggaan mo kanina. Nakangiting sabi ng matanda. Kaagad na nanlaki ang mga mata ni Sylvia dahil sa narinig. Siyang sinasabi ko sa iyo na paibigin mo at para makasigurado ako na magtatagumpay tayo, ipapasok kita bilang personal assistant niya sa kumpanya. Hindi na pumalag pa si Sylvia sa gusto ng matanda dahil may kapalit naman ang pagpayag niya sa trabaho na yon. Lumipas sa mga araw, mula nang magkita si Sylvia at Randolph, ay pinalipas muna ni Don Faustino ang linggo bago niya ipinasok sa kumpanya si Sylvia. Napa-opera na ni Sylvia ang tatay niya at ang malaking halaga na natira ay ibinigay niya sa kanyang ina para makapagpatayo ito ng maliit na negosyo sa probinsya nila. Nagtataka man ng ina kung saan siya nakakuha ng pera, ay hindi na lang ito nangungulit pa dahil sinigurado naman niya sa ina na wala siyang ginagawang masama. Kasabay ng pagbalik ni Sylvia sa mansyon ng mga Agiro, ang pagpasok din niya sa kumpanya kung saan ay si Randolph ang CEO. What? Who told you na kailangan ko ng assistant? I never hired you. Galit na sabi ni Randolph kay Sylvia. I'm so sorry po sir pero wala na po kayong magagawa eh. Dahil hindi naman po kayong nagbibigay ng sahod sa akin kung hindi si Don Faustino po. Inilapag ni Sylvia sa ibang mesa ang dala niyang bag at tinalikuran ng lalaki sa lamesa nito. Galit ang namutawi sa katauhan ni Randolph nang pangunahan na naman siya ng kanyang lolo at yun ang hindi niya nagustuhan. Tahimik lang si Sylvia habang may ginagawa at nang matapos siya ay lumapit siya kay Randolph na hindi pa rin maipinta ang mukha. Gusto niyo po ng kape sir? Ipagtitimpla ko po kayo ng kape. Mahinahon na tanong ni Sylvia. Kaagad natigilan si Randolph sa boses ng assistant daw niya. Parang narinig na niya ito pero hindi niya matandaan kung saan. I don't need you here, so stop acting like a real personal assistant. Seryosong sabi ni Randolph sa babae. Kaagad na nanlamig si Sylvia sa boses ni Randolph. Hindi niya kasi alam na ganun pala kalamig makitungo ang lalaki sa mga taong nasa paligid niya. Naisipan na niyang sumuko. Pero sa tuwing maaalala niya ang kalagayan ng tatay niya ngayon, ay nagkakaroon siya ng lakas ng loob para paamuhin
at para mapaibig niya ang aroganteng CEO. Masarap po akong magtimpla ng kape, sir. Ako rin po kasi nagtitimpla ng kape sa amin tuwing nagkakape kami. Mahinahon at nakangiting sabi ni Sylvia sa binata. Kaagad na sinamaan ng tingin ni Randolph si Sylvia, pero parang wala lang ito sa dalaga. Huwag niyo ho akong samaan ng tingin. Hindi mo po ako madadala dyan. Naglakad si Sylvia patungo sa mesa niya at may kinuha doon. Huwag ka mag-alala. Trabaho lang naman ang pinunta ko rito. Wala nang iba pa. Mahinahon na sabi ni Sylvia. What? Alam kong iniisip mo, Mr. Aguirre. Don't worry. Wala akong intensyon na iba. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Pangangatwiran ni Sylvia sa binata. Hindi alam ni Sylvia kung saan niya nakuhang kakapalan ng mukha niya para labanan ang namumuong takot sa dibdib niya. Alam niyang hindi siya natatandaan ng binata. Saka ngayon niya lang din ito natitigan ng husto. Kung iba sigurong naging assistant nito, baka naiihina ito sa kilig dahil sa gwapong CEO. Alam niyang may paghanga siya sa binata pero hanggang dun lang yon. Kung meron man siyang dapat isipin, yun ay ang kanyang trabaho para mabayaran ang kabutihan ng don sa kanya. Pagtatrabahuhan niya ang perang ibinayad sa kanya. Dahil kung hindi dahil doon, ay wala na sana ang ama niya ngayon. Natapos ang hapon ni Sylvia sa opisina na walang magandang nangyayari. Ang hirap palang magpanggap na parang wala lang, kahit ang totoo ay gusto mo nang sumuko. Ay, kaya mo yan, Sylvia, ikaw pa. Pagpapalakas ni Sylvia sa sarili niya. Nagkahiwalay na sila ni Ira ng trabaho. Nakatira na kasi siya sa isang apartment. Mula nang tanggapin niya ang alok nandun ay doon na siya tumira. Dahil sa pagod ay nakalimutan na ni Sylvia ang magluto ng pagkain niya. Nakatulog na siya habang nag-iisip kung ano na naman ang mangyayari bukas. Kinabukasan, sa opisina ay nauna pang dumating si Sylvia at dahil wala pa naman ang boss niya ay nilinis na muna niya ang mesa ng boss niya. Pati ang basura nitong mga papel ay kinuha niya na rin. Pagdating ni Randolph sa opisina niya ay naiba na ang ayos sa mga gamit niya. Pati ang basura niya ay wala na ron. Nasa ayos ang lahat ng gamit niya sa mesa. Umupo siya sa kanyang swivel chair habang nag-umpisa ng magtrabaho. Pagbalik ni Sylvia mula sa loob ng opisina ay nandoon na si Randolph. Nakatutok na kaagad ito sa laptop niya. Good morning, sir. Magalang na bati ni Sylvia sa binatang boss. Pero ni kahit lingon ay hindi ginawa ng binata sa kanya. Sir, wala po ba kayong ipapagawa sa akin? Tanong ni Sylvia sa binata habang nakatutok ito sa laptop niya. Kaagad na napatingin si Randolph sa dalaga nang silipin siya nito para lang mapansin niya. What are you doing? Seryosong tanong ng binata sa dalaga. Tinatanong ko po kung may ipag-uutos kayo. Bakit? Bawal po ba? If I have work, don't disturb me. Naiintindihan mo o baka naman hindi ka nakakaintindi? Blankong sabi ni Randolph sa dalaga. Kaagad naman na napalunok sa sarili niyang laway si Sylvia nang makita ang galit sa mga mata ni Randolph. Leave me alone or else. Hindi na naituloy pa ang dapat na sabihin ni Randolph nang biglang bumukas ang pinto sa kanyang opisina. Oh, sorry, may bisita ka pala. Nakangiting sabi ni Darwin pero nang lumingon si Sylvia sa kanya ay kaagad na namukhaan niya ang dalaga. Wait miss, kilala kita. Dito ka pala nagtatrabaho? Gulat na tanong ni Darwin. Wow bro, kailan ka pa naglihim sa akin ha? May pagalit-galit ka pang nalalaman. Yun pala, dito pala siya nagtatrabaho. Manghang sabi ni Darwin. Patay na. Mahinang bulong ni Sylvia sa sarili niya. You know her bro? Oo naman. Diba miss? Ikaw yung nakabangga kay Randolph dun sa birthday ng lolo niya. Kaagad na napapikit si Sylvia dahil sa sinabi ng kaibigan ni Randolph. Saka palang naalala ni Randolph kung saan nga ba niya narinig ang boses ng babae. So, ikaw pala yun. Kilala mo na pala ako bago ka pumasok rito. Walang nagawa si Sylvia kung hindi aminin na lang na kilala nga niya ang lalaki. Anong plano niyo ni Lolo? Kaagad na hinaklit ni Randolph ang kamay ng dalaga nang sumalubong ang pagdududa niya sa dalaga. Tell me, anong plano ni Lolo? Bakit kanya pinapasok rito? Galit na sabi ni Randolph. Sir, bitawan niyo ho ang kamay ko.
Nasasaktan po ako. Naiiyak nang sabi ni Sylvia. Masakit kasi ang pagkakahawak ni Randolph sa kamay niya. Bro, nasasaktan na yung babae oh. Babae yan, wala yung laban sa laki ng katawan mo. Saway ni Darwin sa kaibigan niya. No, not unless she tells me kung anong plano ni Lolo. Bakit siya pinapasok dito bilang personal assistant ko? Masasaktan talaga siya sa akin. Galit na sabi ni Randolph. Now, answer my question. Anong plano nyo? Anong plano mo bakit ka pumasok bilang personal assistant ko? Ngayong hindi naman ako nag-hire ng personal assistant. Wala kaming plano katulad ng niisip mo. Pinapasok niya ako dito dahil ako ang may gusto na pumasok sa trabaho. Ako ang lumapit sa kanya para magkaroon ng trabaho dahil may utang ako sa kanya. Utang ko sa kanyang ikalawang buhay ng tatay ko. Dahil kung wala siya, wala na ngayon ang tatay ko. Siyang dahilan kung bakit meron pa ako ngayong ama. Ano? Masaya ka na ba? Tumulo sa harapan ni Randolph ang mga luha ni Sylvia na siyang dahilan kung bakit nabitawan niya ang kamay ng dalaga. Habang naiiling naman si Darwin na nakatingin sa kaibigan niya. First time mong manakit ng tao at babae pa talaga bro. Babae yun. Kahit anong gawin mo ron, walang laban yun sa'yo. Sa sobrang duda mo sa iyong lolo, nakagawa ka na ng hindi maganda. Pwede ba huminahon ka? Easy ka lang. Okay? Hindi mo kailangang manakit at magalit sa kanya dahil nagbabayad lang siya ng utang sa lolo mo. Mahabang litanya ni Darwin kay Randolph. Naghinala na po siya. Hindi ko po alam kung matatagalan ko ba siya. Baka saktan lang po niya ako ulit. Tila nagsusumbong na sabi ni Sylvia sa Don. Don't worry iha. Kakausapin ko siya tungkol rito. Hindi po. Huwag niyo pong gawin yan. Mas lalong magagalit siya sa akin kapag nalaman niyang nagsumbong ako sa inyo. Pigil na sabi ni Sylvia sa balak ng Don. Okay. Ikaw ang masusunod iha. Pero pwede bang magstay ka na lang ng isang buwan sa kumpanya? Kahit yun lang maging kapalit sa naitulong ko sa'yo. Mas lalong napaluha si Sylvia dahil sa sinabi ng Don sa kanya. Sobrang bait nito sa kanya. Kabaitan na hindi niya kayang bayaran ng anumang halaga. Pinahid niya muna ang luha niya. Saka siya tumango sa sinabi nito. Para po sa kabaitan niyo sa akin. Sige po, papayag po ako. Nakangiti niyang sabi sa matanda. Maraming salamat iha. Sobrang bait mo kaya ako humahanga sa iyo. Dahil lahat ay gagawin mo para sa pamilya mo. Salamat po Don. Hindi na po ako magtatagal. Aalis na po ako. Sige iha, mag-iingat ka. Tumangulang si Sylvia at lumabas na sa opisina ng Don. Pumasok ulit sa opisina kinabukasan si Sylvia para gampanan ng trabaho niya. Tulad ng dati ay wala pa si Randolph. 9:00 na nang dumating si Randolph sa opisina niya. Nag-aalangan pa siya kung ibibigay pa niya ang hawak niyang bulaklak kay Sylvia. Kaagad na napatingin siya sa upuan ng dalaga kung saan ito palaging nakaupo. Gusto niyang humingi ng sorry dito dahil sa nagawa niyang pananakit rito. Naalala pa niya ang pagtulo ng luha nito kagabi. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang naawa rito nang makita niya itong nasasaktan. Pagbalik ni Sylvia sa inuupuan niya, ay may bulaklak na sa kanyang mesa. Kaagad na napatingin siya kay Randolph na nasa kabilang mesa. Nakatutok lang ito sa binabasa niya at hindi siya binigyan ng pansin. Nang kunin niyang nakapalamang note, ay nagulat si Sylvia sa nabasa niya. Sorry. Yun lang nakalagay sa note. Alam niyang galing kay Randolph yon dahil may pangalan naman niyang nakalagay. Lihim na napangiti si Sylvia habang hawak ang bulaklak. Hindi alam ni Randolph kung anong reaksyon ng dalaga sa bulaklak na nilagay niya sa mesa nito. Nakatalikod kasi sa kanyang dalaga, kaya hindi niya kita ang reaksyon nito. Kahit papaano ay nabawasan ang guilt niya sa kanyang ginawa rito. Matapos ilagay sa isang flower vase ang bulaklak, ay bumalik na si Sylvia sa trabaho niya. Dumating na ang tanghali, wala pa ring awat sa pagtatrabaho si Randolph, habang si Sylvia naman ay nanghihingi na ng kanin ng tiyan niya. Lumabas ng opisina si Sylvia at bumili ng pagkain niya. Bumili na rin siya ng pagkain para kay Randolph. Hindi niya alam kung anong gusto nitong ulam, kaya minabuti niyang bumili na lang din ng mamahalin na ulam para dito. Di bali sa kanyang gumastos siya ng malaki, basta makakain lang ang boss niya na walang ibang ginawa kung hindi ang humarap sa laptop niya. Kumain po muna kayo, sir.
ibinili ko po kayo ng pagkain. Kaagad naman na napatingin si Randolph sa dalagang isa-isang nilalapag ang pagkain na dala sa isang tray. Thank you. Mahina pero dinig nito ang pasasalamat niya sa dalaga. Hindi naman makapaniwala si Sylvia sa narinig mula sa binata. Unang pagkakataon na nagpasalamat ito sa kanya. You're welcome po, sir. Ikinuha niya ng tubig ang amo at nilagay sa mesa nito. Sa kanya ito iniwan at pumunta sa lamesa niya. Where are you going? Kaagad na napatigil sa paghakbang si Sylvia nang marinig ang sinabi ng amo. Kakain lang po ako dun sa mesa ko, sir. May ipag-uutos po ba kayo? Magalang niyang tanong rito. Kaagad na nag-iwas ng tingin si Randolph sa dalaga nang harapin siya nito. Sumabay ka na sa akin. Alam kong gutom ka na rin. Simpleng sabi nito. Ay naku, hindi po, sir. Doon na lang po ako sa mesa. No. You join me to eat here. Or I'll fire you. Mamili ka na lang sa dalawa. Seryosong sabi ng binata. Walang nagawa ang dalaga kung hindi ang samahan si Randolph sa pagkain. Naiilang man siya sa binata ay wala siyang magawa. Kung hindi ang pagbigyan nito sa gusto niya. Baka totohanin pa nito ang sinabi sa kanya. Nakapag-promise pa naman siya sa doon na aabot pa siya roon ng 1 buwan. Tahimik lang na kumain ng dalawa nang basagin ni Randolph ang katahimikan nila. I'm sorry about what happened yesterday. Hinging tawad niya sa dalaga. Hindi makapaniwalang nakatingin si Sylvia sa binata nang humingi ito ng sorry sa kanya in real. Okay lang po, sir. Wala na po yon. Simple pa siyang umiti sa binata bago tumuloy sa pagkain. Tahimik na pinakiramdaman ni Randolph ang dalaga. Saka pa lang din niya natitigan ang magandang mukha ng assistant niya. At tulad nga ng sabi ni Darwin ay maganda ito pag sa malapitan. Nang mapansin na pasulyap-sulyap si Randolph kay Sylvia, ay mabilis na tinapos ng dalagang pagkain niya para makaalis na sa harap ng amo niya. Sa nagdaan pang mga araw ay unti-unti nang nagkakamabuthan sila Randolph at Sylvia. At ang ikinagulat ng dalaga ay ang pagyaya nito sa kanya ng gala na kaagad naman niyang pinaunlakan. Wow! Woohoo! Ang gwapo ah! Anong meron? Huwag mo sabihin na unti-unti ka nang nahuhulog sa kanya. Nakangiting tukso ni Darwin sa kaibigan niya nang makita ang porma nito. Nakasuot lang kasi ng simpleng t-shirt at maong pants si Randolph at nakasombrero pa ito ng Nike kaya lalong napailing si Darwin. What the heck, man? Pati ako mababakla sa'yo, grabe. Hindi makapaniwalang sabi ni Darwin. Such an idiot. Mahinang sabi ni Randolph pero dinig ni Darwin at tinawanan lang siya nito. Matapos mag-ayos ay umalis na rin si Randolph. I need to go. Dadaanan ko pa siya sa apartment niya. Good luck. Sana sagutin ka kagad. Natatawang bili ng kaibigan ni Randolph sa kanya. Naiiling na pumasok sa kanyang kotse si Randolph at pinuntahan na ang dalaga. Nakailang ayos na si Sylvia sa mahaba niyang buhok at hindi mapakaling nakatingin sa salamin habang tinitingnan ang sarili niya. Day, baka mabasag na yung salamin sa kakaikot mo dyan. Alam mo para kang timang dyan. Maayos na yung buhok mo. Hindi mo pa rin nagugustuhan. Oh my Day, ang ganda-ganda mo na nga eh. Hindi mo na nga kailangan pang magpaganda ng bongga. Baka nakalimutan mong binabayaran ka lang ni Don Faustino para paibigin ang apo niya. At pag napaibig mo ng apo niya, ano na, iiwan mo na siya? Alam mo, hindi ko magets kung ano ba talagang purpose ng Don eh. Kung bakit niya to pinapagawa sa'yo. Naguguluhan si Ira sa kung ano ba ang pinasok ng kaibigan niya. Pero hindi niya ito masisisi. Dahil kahit siya rin naman siguro ang nasa kalagayan ng kaibigan, ay gagawin din niyang lahat para sa pamilya niya. Lalo na't sa tatay niyang nag-aagaw buhay na. Napatigil si Sylvia sa ginagawa dahil sa sinabi ng kaibigan niya. Bigla siyang nalungkot nang maisip na matapos siyang magtagumpay ay saka pa lang niya iiwan ng binata. Hindi ko rin alam, Day eh. Ang alam ko lang ay paiibigin siya. Yun lang ang alam ko. At yun lang ang trabaho ko. Malungkot na sabi ni Sylvia. Dahil aminin man niya o hindi, alam niya sa sarili niyang mahal na niya ang lalaki. At una siyang masasaktan pag kailangan na niyang iwan ng lalaki. Pero ano bang magagawa niya kung ang trabaho lang niya ay ang paibigin ito at hindi kasali doon ang kailangan din niyang mahalin ng lalaki. Hindi pa tapos mag-usap ang magkaibigan nang may magbusina na sa labas
at alam niyang si Randolph na yon. Paano, mauna na ako sa'yo ha? Ikaw na munang bahala dito sa apartment, Day. May pagkain dyan sa ref. May ulam din dyan kung gusto mo magluto. Okay na, sige na Chupin na dahil inaantay ka na niya. Pagtataboy ni Ira sa kaibigan niya. Paglabas ni Sylvia's apartment, ay natanaw kagad niyang magarang sasakyan na naghihintay sa kanya. Bumaba mula ron si Randolph at sumandal sa kanyang sasakyan na animoy nagmomodelo ng kotse. Nagsusumigaw sa kagwapuhan ng binata dahil sa suot nitong simpleng t-shirt at maong na pantalon na humapit sa kanya. Nakasuot din siya ng Nike na sombrero habang may shades pa itong suot. Kaagad na nahiya si Sylvia sa sarili niya. Pakiramdam niya, hindi niya deserve na makasama sa isang date ang katulad ni Randolph na sobrang yaman. Hi! Sabay nang sabi ng dalawa, kaya sabay na napangiti si Randolph nang magkasabay silang bumati ni Sylvia sa isa't isa. Let's go! Pinagbuksan ni Randolph ng sasakyan si Sylvia sa front seat. Siya lang kasi ang nag-drive dahil gusto niyang masolo ang dalaga. Nahihiya namang pumasok sa Sylvia sa sasakyan nang pagbuksan siya ni Randolph ng pinto. Dinala ni Randolph sa isang kondo si Sylvia kung saan ay pagmamay-ari niya ito. Kaninong kondo po ito, sir? Mahinang tanong ni Sylvia habang nakatingin sa paligid. This is my condo. Bagong bili ko lang ito, noong nakaraang buwan lang. Sagot niya sa dalaga. Hinila ni Randolph si Sylvia sa kamay. Ramdam niyang natigilan ng dalaga sa ginawa niya. Pero hindi niya ito hinayaan pang makawala sa pagkakahawak niya. Umakyat sila sa taas kung saan sila nag-date. Pagpasok nila sa isang pinto ay sinalubong sila ng napakalamig na simoy ng hangin. Hindi napigilan ni Sylvia na hindi mapawaw sa ganda ng view na makikita mula sa taas ng kondo. At lalo pa siyang napawaw nang mapansin ang arrangement sa buong rooftop. You like here? Maganda ba? Sinadya kong dito tayo magdi-date para iwas sa disturbo at masolo kita ngayong gabi. Pag-amin ni Randolph, hindi naman mapigilan ni Sylvia na hindi kiligin sa narinig mula sa lalaki. Ipinaghila siya ni Randolph ng upuan para makaupo siya habang tanaw nilang nag-iilaw ang mga building sa baba. I'm sorry kung hindi masyadong maganda dito. Ito lang kasi ang lugar na naisip ko na magiging safe tayo. Mahinahong sabi ni Randolph sa dalaga. Gusto na lang matunaw ni Sylvia dahil sa sobrang kaba na nararamdaman niya. Hindi niya alam kung bakit parang may nagtatakbuhang mga kabayo sa dibdib niya sa lakas ng kabog nito. Alam mo bang first time kong makipag-date ng babae sa dami ng trabaho ko sa opisina? Hindi ko nabigyan ng pansin na kailangan ko rin pala ng babae sa buhay ko. At alam mo bang, ikaw lang ang unang babae na niyaya kong lumabas? Pag-amin ni Randolph sa dalaga. Ikaw, may naging boyfriend ka na ba? Dahil kung oo, handa akong agawin ka sa kanya. Mapasakin ka lang. Seryosong sabi nito na nagpanganga kay Sylvia. Ano po, sir? Hindi makapaniwalang sabi ni Sylvia. I know. You know what I mean. I'm in love with you. I didn't know kung kailan kung paanong nangyari. Pero naramdaman ko na lang na mahal na kita. Pagtatapat ni Randolph sa totoong nararamdaman niya para kay Sylvia. Tumalon sa tuwa ang puso ni Sylvia dahil sa saya na nararamdaman niya. Nakalimutan niya saglit ang trabaho niya na paibigin lang ang lalaki. Ang totoo niyan, mahal na rin kita, kaya hindi ko na patatagalin pa. Sinasagot na kita. Nakangiting sabi ni Sylvia. Nakangiti habang niyakap ni Randolph ang dalaga. Natigilan man si Sylvia sa ginawa nito ay pinabayaan na lang niya ito at yumakap na rin siya dito. Dama niyang tibok ng puso ni Randolph at napapikit pa siya nang halikan siya nito sa noo at sa ulo niya. Thank you. Thank you at dumating ka sa buhay ko. Halos pabulong na lang nasabi ng binata habang yakap pa rin siya nito. Mula ng gabing sinagot ni Sylvia si Randolph ay walang araw na hindi magkasama ang dalawa. Kumakain sa labas, namamasyal sa park at kumakain sa mga turo-turo na mga pagkain ay nasubukan na rin nila. Ano, masarap ba? Nakangiting tanong ni Sylvia sa binata habang sinusubuan niya ito ng niluto niyang adobo. Ninuya ni Randolph ang isinubo ni Sylvia, sabay iling niya. Hindi masarap. Seryoso niyang sabi kaya't agad na nawala ang ngiti sa labi ni Sylvia.
Hindi siya masarap dahil sobrang sarap ng niluto mo. Nakangiti na niyang sabi sa nobya. Kaagad na napalingon si Sylvia dahil sa sinabi ng binata sa kanya. Talaga ba? Masarap? Sigurado ka? Paninigurado ni Sylvia sa sinabi nito. Yup, kailan pa ako nagsinungaling sa mahal ko? Nakangiting sabi ni Randolph habang nakiyakap sa likod ng nobya na nagluluto ng hapunan nila. Masayang pinagsaluhan nila ang nilutong hapunan ni Sylvia para sa kanilang dalawa. Halos hindi sila magkahiwalay kahit na kumakain dahil palaging si Randolph ang nasusunod. Ayaw niyang malayo ng upuan si Sylvia sa kanya. Kaya ang ending ay panay ang pasubo niya sa dalaga na animoy batang gustong pakainin siya ng kanyang ina. Matapos nilang kumain ay pareho silang nakaupo sa sofa habang nanonood ng movie. Love, pag nagkahiwalay tayo, anong gagawin mo? Mahina pero sakto lang na marinig ng binata. Don't say that. Hindi tayo maghihiwalay. Kaya wag mong sabihin yan. Napabuntong hininga si Sylvia habang nakayakap kay Randolph sa upuan. Nagdaan pa ang mga araw hanggang sa isang araw. Thank you. Ito na ang kabuuan ng bayad ko sa'yo. Ibinigay ng matandang doon ng sobre kay Sylvia. Pero nag-aalangan si Sylvia na tanggapin yon. Hindi ko na po matatanggap yan doon. Tama na po yung ibinigay mo sa akin. Sobra-sobra na nga po yun. Tanggi ng dalaga kay Don Faustino. No, iha. Tanggapin mo na ito. Hindi ito bayad sa'yo. Pasasalamat ito na nagtagumpay ka para paibigin si Randolph. What did you say? Na binayaran mo siya para paibigin ako? Galit na sabi ni Randolph. Kaya parehong natigilan si Don Faustino at Sylvia sa biglang pagdating ni Randolph. Love! Mahinang bigkas ni Sylvia. Answer my question. Binayaran ka lang ba ni Lolo para paibigin ako? Bakas ni Sylvia sa boses ni Randolph ang panginginig at galit. Oo, binayaran niya lang ako para paibigin ka. Pero hindi ko yun ginawa dahil binayaran lang ako ng lolo mo. Ginawa ko yun dahil mahal kitang totoo. Mahal kita, Randolph. Umiiyak nang sabi ni Sylvia. No, you didn't love me. Pera lang ang minahal mo at hindi ako. Gold digger ka. Galit na sabi ni Randolph sa dalaga. Mabilis na lumapat sa mukha ni Randolph ang kamay ni Sylvia. At kaagad na naman hidyon sa lakas ng sampal ng dalaga. Masama kaagad ang tingin na ipinukol ni Randolph kay Sylvia. Pero baliwala lang ito sa dalaga. Wala kang karapatan na tawagin akong gold digger. Dahil kahit kailan, hindi ako magiging gold digger. Kung may nakuha man akong pera sa lolo mo, pinaghirapan ko yun. Kahit mahirap lang kami, hindi kami tinuruan ng magulang namin para manloko ng kapwa namin. At ano sa tingin mong ginawa mo, ha? Hindi ka ba nanloko? Ano bang tawag mo sa ginawa mo, ha? Hindi kita niloko. Kahit kailan hindi kita niloko dahil totoong mahal kita. Mula pa noon hanggang ngayon mahal na mahal kita. Kaya ako pumayag sa alok ng lolo mo. Hindi lang dahil kay tatay, kung hindi dahil din sa'yo. Umiiyak na sabi ni Sylvia. Dahil noon pa kita mahal. Sa tuwing nakikita kita sa TV, ay masaya na ako pero ni minsan, hindi ko hinangad na mapalapit sa'yo. Dahil kontento na ako sa TV lang kitang makikita. Nagkataon lang na dito ako namasukan sa mansyon ng lolo mo para maging isang katulong, para may maipadala ako sa magulang ko. I'm sorry kung nasaktan man kita pero totoong mahal kita. Walang halong pagpapanggap ang nararamdaman ko sa'yo. Pero siguro nga, hanggang dito na lang tayo. Hindi talaga akong babaeng para sa'yo dahil ulap ka. At lupa lang ako. Malayong agwat nating dalawa sa katayuan sa buhay. Kung nasasaktan ka man, mas nasasaktan ako dahil una pa lang, mahal na kita. Pinahid ni Sylvia ang luha niya. Saka binitbit ang dala niyang bag. What now? Masaya ka na sa pinaggagawa mo? Galit na sabi ni Randolph. Umalis sa mansyon ng mga agiro si Randolph at doon ito dumiretso sa kondo kung nasaan nando doon ang masasayang alaala nila ni Sylvia. Bro, ano ba yung pinagagawa mo? Balak mo ba talagang sirain ang sarili mo? Hindi lang siyang babae sa mundo. Marami pang iba dyan. I love her so much. Mahal mo pero sinaktan mo. Akalain mo ba namang sabihan mo siya ng gold digger?
Kahit ang lolo mo naman palang nag-utos. Kung talagang mahal mo siya, bakit hindi mo siya sundan sa kanila? Kaysa naman nagmumukmuk ka riyan. Ba't di mo siya habulin? Mahal ka rin naman niya, hindi ba? I don't know kung totoo bang sinasabi niyang mahal niya ako. Subukan mo nga kasi, di ba? Kung mahal mo, maraming paraan. Kung ayaw mo naman, marami ring dahilan. Kaya kung mahal mo siya, gagawin mong lahat, makita mo lang siya. Payo ni Darwin sa kaibigan niya. Halos buwan nang nakalipas. Mula nang umalis si Sylvia, ay palagi na lang lasing si Randolph, habang ang lolo naman niya ay nagawa na rin ito ang dapat pa niyang gawin. Sa probinsya nila Sylvia, ay nakangiti siya habang hawak ang wheelchair ng kanyang ama. Maraming salamat anak. Kung hindi dahil sa iyo, wala na ako ngayon dito. Tay, mahal kita. Kaya wag mo nang isipin pa yon, Malambing na sabi ni Sylvia sa ama. Oh, etong merienda ninyong dalawa. Sabi ng ina ni Sylvia. Itinulak niya ang wheelchair papunta sa may maliit na mesa sa kanilang bakuran at kinuha ang nakahanda ng merienda nila. Nasa kalagitnaan pa siya sa pagkain ng may humintong sasakyan sa tapat nila. Kaninong sasakyan kaya iyan? Ang yaman siguro ng may-ari niyan. Mahinang ani ng kanyang ina. Hindi na niya pinansin pa ang naturang sasakyan. Pero nang lumabas doon ang may-ari ng kotse ay kaagad na nanlaki ang mata ni Sylvia. At lalo pang nanlaki ang mata niya nang makita niyang lumabas din ng sasakyan si Don Faustino at Ira. Day! Kaagad na tawag ni Ira sa kaibigan niya. Ira, anong ginagawa nila rito? Mahinang tanong ni Sylvia sa kaibigan nang makalapit ito sa kanila. Kasi day, ang Don kasing may gusto na samahan ko sila rito. Kaya eto kami ngayon. Mahinang sabi ni Ira sa kaibigan. Nakatitig lang si Randolph sa dalaga habang kausap ang kaibigan nito. Pumayat ng konti si Sylvia at wala na itong gamit na makeup at lalong lumabas ang natural na ganda nito. Kinausap ng Don ang magulang ni Sylvia ng masinsinan kung ano ba talagang sadya nila doon sa kanila. Hindi ho namin alam kung may boyfriend ang anak namin dahil wala naman ho siyang nasasabi sa amin. Tanging siya lamang makakapagdesisyon kung gusto na ba niyang magpakasal. Kung papayag ho siya, wala namang kaming magagawa kung hindi ang suportahan siya. Sabi ng ama ni Sylvia. Kung ganun ay wala na tayong problema sa inyo. Basta ho ay maipapangako lang po ng apo ninyo na hindi niya sasaktan ng anak namin ay wala po kaming tutol kung yan po ang ikaliligaya niya. Sabi rin ng ina ni Sylvia. Mabilis na nagkasundong magulang ni Sylvia at ang lolo ni Randolph habang sila hindi pa rin nagkakaayos. Walang kasing sakit ang sinabi mo sa akin. Sa tingin mo ba, kaya pa kitang patawarin sa pangiinsulto mo sa pagkatao ko? Galit na sabi ni Sylvia. Makikinig ka ba sa sasabihin ko o hahalikan kita? Mamili ka. Banta ni Randolph sa dalaga. Aba, may ganyan ka pa ngayong bantaan ha? Samantalang ikaw naman ang may kasalanan sa ating dalawa. Hindi na naituloy pa ni Sylvia ang sasabihin niya nang hapitin siya sa bewang ni Randolph at agad na siniil ng halik. Hindi nakagalaw si Sylvia sa ginawa ng binata habang ang mga magulang nila ay napatawa na lang sa dalawa na nag-aaway. Naiiling na nakatingin si Don Faustino sa apo niya dahil sa ginawa nito. Ay sus, may pinagmanahan ka talagang bata ka. Mahinang sabi nito. I missed you. I really missed you. Pabulong na sabi ni Randolph habang yakap na ang nobya niya. Wala nang nagawa pa si Sylvia kung hindi ang pakinggan ang sasabihin ng binata sa kanya. Thank you sa lahat ng ginawa mo, lalo na sa pagsampal mo sa akin. Sobrang sakit noon kaya hindi ako papayag na wala yung kapalit. Nakangiting sabi ni Randolph habang napanganga naman si Sylvia sa sinabi ng binata. First of all, sorry kung nakapagsalita man ako ng hindi maganda sa'yo. Sobrang pinagsisisihan ko yon kung bakit ko ba yun nasabi sa'yo. Siguro ay dahil lang sa sobrang galit ko, kaya ako nakapagbitaw nun sa'yo. Pangalawa, alam kong mahal mo ko. Sadyang pinangunahan lang ako ng galit ko. At pangatlo, alam kong sobrang gwapo ko kaya wag mo kong titigan ng ganyan. Nakangiting sabi ni Randolph. Kaya kaagad na napakurap si Sylvia habang nakangiti naman si Randolph sa kanya. Ang yabang talaga.
Bulong ng dalaga na dinig naman ni Randolph. Kaagad na niyakap niya ulit ang dalaga at pinatakan ng masuyong halik ang noo at ulo niya. Tunay na mahal ni Sylvia at Randolph ang isa't isa, kaya mabilis na napapayag niya ang dalaga na magpakasal na sila. Talaga bang hindi ka nagalit sa akin? Sinabi na sa akin ni Lolo ang lahat at naintindihan ko na kung bakit mo nagawa yun, kaya wala kang dapat na ipag-alala. Nakahinga naman ng maluwag si Sylvia sa narinig mula sa binata. Kaagad na ikinasal si Randolph at Sylvia sa probinsya. Sobrang tuwa naman ni Ira nang gawin siyang bridesmaids ni Sylvia at ang konsorte niya ay si Darwin na panayang kulit sa kanya. Matapos ang kasal ay lumipad patungong Singapore ang dalawa para sa kanilang honeymoon. Alam mo, noon sa tuwing nakikita kong mukha mo sa TV, sobrang saya ko na at inaamin kong pinapangarap nga kita at hindi ko naman alam na magkakatotoo palang imagination ko. Mahinang sabi ni Sylvia habang yakap siya ng asawa niya. Me too. Hindi ko alam na magugustuhan kong matigas ang ulong kagaya mo. But I'm really thankful na minahal kita. Dahil sa'yo, nakita ko kung gaano kasaya kung ang kasama mo sa pagtulog mo ay ang taong mahal mo. I love you so much, my wife. Pabulong na sabi ni Rand, tunay na walang pinipili ang pag-ibig. Mayaman ka man o mahirap. Kung titibok ang puso mo at kung kayo talaga ang para sa isa't isa, gagawa at gagawa ng paraan ng tadhana para pagtagpuin kayong dalawa. Wakas.